council, the local government, and everyone else. I'd like to great, a happy 89th Araw ng Davao to everyone here, and a happy 81st birthday to former President Rodrigo Duterte. To everyone here, have a great day, enjoy despite the geopolitical situation, ang daming problema ng bansa natin ngayon, but we still have time to celebrate our successes and to celebrate the success of this beautiful city. So to everyone here, have a great day, enjoy, and God bless. Thank you, everyone. Thank you very much, Congressman Kiko Barzaga. A very young member of the House of Representatives, Congressman Leandro Leviste. Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, Vice Mayor Rigo Duterte, Congressman Sid Ungap, Congressman Omar Duterte, Congressman Harold Duterte, to the whole Davao City Council, to all of our other special guests, and to, of course, all of the Davaoenos. Maayong buntag sa inyong tanan. Happy Araw ng Davao and happy birthday, PRRD. Daghang salamat po, Mayor Duterte, sa inyong imbitasyon. And I'm very happy to be here again. And to all of the participants in today's parade, you've done a very good job, and I hope that we have a very good day today. Alam niyo po, ako ay masaya na makabalik dito habang ang Congress ay nasa session break. And sinabihan ako na kaming mga congressman, dapat huwag masyadong manggulo. Mas mabuti daw ang congressman ngayon magbakasyon muna. At baka akala nila nasa abroad ako. Hindi nila alam sa Davao pala ako pupunta. Kung saan mas maganda, mas malinis, mas safe, at napakabait ng mga tao. At dapat din suportahan ngayon ang domestic tourism, lalong-lalo na dahil sa taas ng presyo ng langis. Ganon din, kung may mga Davaoenyo na gustong bumisita sa Maynila, welcome na welcome po kayo at pwede tayong magkita sa Luneta. Mayor, baka pwede tayong mag-arkila ng barko. At kahit ilang Davaoenyo ang gustong bumisita sa Maynila, pwede tayong magkita doon. Sabihin lang ninyo ilan ang gustong bumisita. Pero baka aabot sa 100,000. Baka kung anong iisipin nila. Basta nandun tayo para sa turismo at sightseeing lang. Pero pagdating ninyo sa Luneta, bahala na kayo kung saan kayo susunod na pupunta. Kaya ako po ay of course also sure na gusto niyong bumalik kaagad sa Davao dahil ang ganda dito. At ang Davao of course ay isang very promising tourism destination na gustong puntahan ng mas marami pang mga Pilipino. At lalong-lalo po ngayong araw, ang araw ng Davao at ang isang special day, ang birthday ni former President Rodrigo Duterte. I'm sure it's going to be a very festive day. Kaya bago ako magtapos, gusto ko lang pong batiin muli ang buong lungsod ng Davao. Isang happy araw ng Davao, happy birthday PRRD, at isang maayong buntag sa inyong tanan. Daghang salamat po muli sa inyong Prestisyo. Matayo Davao! Maayong buntag Davao! Gusto ko mas malakas. Maayong buntag Davao! Yeah, buddy! Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Atty. Harold Expicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela.
Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo po yan. Hindi po ako nang bobola. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay, noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead, naging mo ang pangalan ng iyong pamilya. Nag-double down ka pa sa pagtatakaw! Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa'yo bilang presidente, ipinahuli mo ba ang kanyang ama sa mga dayuhan? Wala kang utang na loob! Mga kababayan, ito po ang tinanong ko sa inyo. Gusto nyo ba umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si VP Sara ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Papayag ba kayo doon? Ayun. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Maraming salamat. Alright, once again, At pakikinig ang ginagawang selebrasyon ng Araw ng Davao. Higit pong makasaysayan ang pagdiriwang ngayon ng Araw ng Davao sapagkat nataon na pagdiriwang din ang 81st birthday ni Tatay Digong. And I was also told that in keeping with the times, ngayon lang din ho, nag-celebrate kayo dito sa Araw ng Davao nang walang float, walang motorized or anumang vehicle sapagkat higit na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Magkaganoon pa man, maging simple, payak ang ating pagdiriwang. Ang importante, huwag po nating kalilimutan na patuloy ipagdasal ang kaligtasan, ang kalusugan at ang kalayaan at sana'y pagpapauwi kay Tatay Digong sa lalong madaling panahon. At alam ko rin naman na hindi matitinag ang prinsipyo ng mga Dabawenyo, ng mga Mindanawan. Hindi po kasi aral sa kasaysayan ang kasalukuyang administrasyon. 400 taon tayo sa ilalim ng bansang Espanya, hindi natinag ang mga Mindanawan. Halos 50 taon tayo
na kolonya ng Estados Unidos, hindi na tinag ang mga Mindanaoan. Sinubukan nilang sirain ang katatagan ni Tatay Digong. Ginamusta ko kay Mayor Baste ang kalagayan ni Tatay Digong. Ang tugon niya, okay naman siya, subalit siyempre hindi okay dahil nakakulong. Kanya lamang, sinabi raw ho sa kanya ni Tatay Digong, tanggap na niya ang kanyang kapalaran kung anuman ang kahahantungan. Kaya lalo ho akong na-inspire doon sa katagang binitawang iyon ni Tatay Digong, nagbigay buhay muli sa kanyang naturang that I am not a Filipino for nothing. Huwag po nating sayangin ang kanyang legasiya. Patuloy po nating ipaglaban ang bawat Pilipino, ang ating bansa laban sa mapang-abuso, korap at kurakot na administrasyon. At bilang panghuli, alam ko hong hindi ko na kinakailangan kayong paalalahanan o hindi buong Pilipinas, buong mundo, nakasabay po nating nagdiriwang ngayong lahat. Alam naman natin na sinubukan nilang sirain ang tibay ng paninindigan ng Mindanaoan, hindi sila umubra kay Tatay Digong. Patuloy ang kanilang ginagawa, subalit hindi rin sila umubra at hindi sila uubra kay Vice President Inday Sara Duterte. Subalit, higit pa pong humihigpit ng laban, alam kong hindi kayo bibitaw at walang bibitiw. Patuloy po nating tulungan, protektahan at suportahan si Vice President Inday Sara Duterte sa mga darating pang araw na harapin nating pagsubok. At muli ho sa inyong lahat, kay Mayor Baste Duterte, isa pong karangalan na ako'y maging bahagi ng masaysayang pagdiriwang nating lahat ngayon ng araw ng Davao. Muli ho, maraming salamat, magandang umaga. Ako po muli, si Atty. Vic Rodriguez, inyong kaibigan, Pilipino, abogado, at katulad ninyo, may isog. Magandang araw po sa ating lahat. I trust, I have faith in the people. I have faith in the Filipino people that they will choose the right leader. And that, my friends, is the reason why I'm here. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Banson niya, dilawan mo na? Dilawan mo na! Ano yung tao mo niya ako, sige, sabag-sabag na ako. Kasi ang dilawan mo na, kung katulduan mo kang Bibi Sara karon. Ayaw na yun si Bibi Sara, ayaw na nag-diskutan kay karon ang tinahandang mo daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung punaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo sa akin. Wala kami ka-akin sa inyo. Upot na lang kita tinitanan kay Sara para sa aton puso. Kahit kung hindi si Sara Duterte ay magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Banson magsasara Duterte. Kasi si Sara Duterte lang ang presidente na kung siya manalo, may mananagot. Ilang taon na ako sa politika. Sa tiyan pa ang nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Politiko na ako. Gobyerno ng nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro kapag nanakaw. Sa kawatan. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Zero tolerance. That is why, this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. At sa mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray, sa Visayas, wala na makamutanan, na ang Negros Occidental, wala din ang Marcos ever since because i-bankrupt niya during martial law. My family confiscated our electric plant. All families were confiscated. Ang sugar, monopolize ang sugar trading. So we had to stop planting. Our people starved because we had to stop planting. Why would we plant if we're going to lose money? Now Marcos Bongbong is doing it again. He is smuggling sugar. That's why our sugar prices from Negros Occidental are down. Down by more than 600 pesos per kilogram. You know what that means? That means hundreds, thousands of workers will be out of jobs in the next 2 years if this continues. Smuggling of sugar, smuggling of fuel. Smuggling of fuel is now going on in our borders. Marcos wants us to feel that he is the one solving our problems. But in fact, it is Marcos who created all these problems. Ang gutom, ang unemployment, high inflation,
deficit, budget deficit, hindi pangawat na sa tanamulaya ang atong deficit. That's why, my friends, I am putting my faith on Sara Duterte for president. Because I see only that Sara Duterte, even with her quiet, calm demeanor, has the strength of character and the integrity to be our leader and run our country from the bottom up. Wala na kayong mamanayin kay Marcos. Puro utang, puro pangawat. We need a leader that will rise from these ashes and lead us back into a bright day. My friends, it is my honor to be in Davao City again, to be with the family of Rodrigo Duterte, and to wish him a happy birthday despite his circumstances, and to show my support for Vice President Sara Duterte for 2028. Daghang salamat. At nagtipon-tipon ngayong gabi upang kilalanin ang isang magaling na Pilipino, magaling na pinuno at presidente ng ating bansa. Noong kami po inimbitahan, kasama yan si Ma'am Penny, si Attorney Garcia, Secretary Esperon, ang sabi nila, pwede ka bang pumunta ng Davao? Ang sabi ko, hindi ako makakasama dahil nais namin magkaroon ng sariling pagpupulong sa Maynila upang ipakita na hindi lang Davao ang nagmamahal kay Pangulong Duterte. Ang Maynila, Metro Manila, Quezon City ay nagmamahal sa Pangulong Rodrigo Duterte. At katulad ng sinabi ni Secretary Esperon, tayong lahat saksi sa tapang at galing na pamamalakad at pamumuno ni Pangulong Duterte. Noong panahon niya, yung mga delikadong lugar tumahimik dahil sa liderato ni Dugong Duterte. Dati pag umuwi ka, nag-aalalan ka dahil baka may mangyaring krimen na wala noong panahon ni Pangulong Duterte. Ang mga takot noong panahon yun, tayo ba? Taong bayan, takot pa tayo ng panahon yun? Sino ang mga takot? Mga adik at pusher. Sino ang mga takot? Ang mga kriminal. Ngayon, bumalik na naman. Di po ba? May amo eh. Pag ako nakikipag-usap sa mga waiter, security guard, namamasada, anong sinasabi nila? Dati ho, tahimik na sa amin. Noong panahon ni Duterte, na wala pong inuman sa kalye. Hindi po kami nangangamba, umuwi ng madaling araw. Pero ngayon, sir, sabi nila, bumalik na naman. Bumalik na naman ang sitwasyon na ayaw nila. Meron nga po lumapit sa akin. Babae, nagtitinda-tindera. Niyakap pa ako. Ang sabi, sir, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Suportado ka namin. Ang sabi ko sa kanya, ikaw ba sa lugar mo, bumalik ka mga adik? Ang sabi niya, opo, ang dami na namang zombie sa lugar namin. Alam niyo, nagulat ako ang kwento niya. Noong panahon ni Duterte, pinakulong ko yung tatay ko. Sabi ko, pinakulong mo? Eh bakit hindi natakot? Bakit? Ikaw ay suportado mong Pangulo. Ang sagot po niya, kesa po siya mamatay, isinuko ko siya. At nung po nakakulong siya, huminto ang droga sa aming lugar, pati siya humunto sa pagiging adik. Sabi ko, nakalawas ko ang tatay mo, opo, ano na, kamusta na siya? Ngayon no, lumala na naman. Bumalik sa droga at ang dami na naman sa lugar namin, puro adik. Ito, magugulat kayo sa aming pong kumpanya. Noong panahon ni Duterte, nag-testing sa droga. Wala, nagpositibo. Meron isa, dalawa nagpositibo, natanggal sa pwesto. Dahil yun ang usapan. Yun ang kontrata nila na hindi pwedeng gumagamit ng droga. Ngayon kailan lamang nagkaroon ng testing. Nagulat ako, 20 ang positibo sa aming kumpanya. Pero dito kayo magugulat. Pagdating ng krame, confirmation, binabaan ang level ng sabu sa dugo, kaya lahat pumasa na naman. Iba ang ginawa ng krame doon sa level ng sabu sa iyong dugo, na kahit ka positibo sa sabu, ay pwede kang pumasa sa confirmation. Kaya marahil yan ang sinasabi nila na kumunti ang adik ngayon dahil itinaas na nila ang level ng pagiging adik.
Bakit hindi nila itataas? Dahil ang Pangulo natin mismo ay... Adik! Kayo na po ang nagsabi niyan. Adik! 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 Pansit! Ngayon po, nagulat ako nung sinabi ng mga sundalo. Hindi ko po alam ang kwento. Ngayon ko lang na aninagan at ngayon lang dinalaman ng pamilya Duterte ang nangyari sa kanilang ama. Isipin po ninyo, 2017, umalis na tayo sa ICC. Lumabas tayo sa ICC. Sinimulan ang investigasyon kay Duterte 2023. Halos 5-6 na taon ng grateful hearts as we celebrate the birthday of Tatay Digong. Thank you for the gift of life, for his strength, courage, and leadership he has shown throughout the years. We ask you, Lord, to bless him abundantly on this special day, granting good health with huge strength and many more years of true peace, wisdom, and purpose. May your divine protection always be upon him, guiding him in every step he takes. Surround him with people who truly care for him, uplift his spirit, and support him with sincerity and love. In moments of challenge, give him clarity and resilience. In moments of joy, fill his mind with gratitude and contentment. May his life continue to inspire many, and may his legacy be one of courage, service, and unwavering faith. We offer this prayer with love and thanksgiving. In your holy name, we pray. Amen. And it is my honor to introduce a wonderful leader whose dedication and passion to teach and inspire Filipinos. Bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal, na muli kitang makita. Pilipinas, bangon may pag-asa pa. All together! Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin.